At muli nga tayong nagbabalik sa ating katuwaan na Hunter x Hunter mga boss. Ang makikita nga natin dito ay ang bulkan kung saan nga sila naglalaban ngayon. Dahil nga sa tumitinding labanan, ang lugar na ito ay unti-unti ngang nasisira. Ang ibang bahagi nga ng lugar na ito ay wasak na wasak nga. Dahil nga sa palitan at batuhan na matitinding atake. Sa kadahilanan ngang hindi basta-basta ng user ang kalaban nila ngayon. Walang iba kundi ang hari ng Dark Continent na si Dawn Freaks. Napalaban nga sila ng gusto dahil nga hindi nga basta-basta ang kayang gawin nito ni Dawn Freaks. Nabigla nga sila sa taglay nitong kapangyarihan at sa paggamit ng Nen. Ibang-iba nga daw ito kung ikukumpara kung saan sa mundo nila sila namumuhay. Kung maalala nga natin ay biglang dumating si Jing nung nawalan na nga ng malay etong si Kite at si Gon sa huling atake nila dito kay Dawn Freaks. Makikita din natin na wala pa ring malay at bagsak etong sila Zeno, Silva, Zig, Killua at Hisoka. Sila man ay wala ring nagawa kahit ibinuhos na nila ang lahat para lang kalabanin at talunin etong si Dawn Freaks. Wala ngang duda na tawagin siyang hari ng Dark Continent dahil sa taglay niyang lakas. Ngayon naman ay si Jing na nga lang ang may malay sa kanila. Siya na nga rin lang ang mag-isang lalaban ngayon kay Dawn Freaks. Ngunit bakit nga ba nawala etong si Jing? At hindi na lang siya tumulong sa kanyang mga kasamahan para nga labanan etong si Dawn Freaks. Habang namang nakatingin siya kay Jing. Ang akala ko ay tapos ka na o di kaya ay umuwi sa inyong lugar. Yan nga ang sinabi niya dito kay Jing. At eto naman ang sagot ni Jing. Hindi kita matatalo kung bawas ang aking kapangyarihan. Kaya naisip ko na muna magpahinga para talunin ka. Yan naman ang sagot ni Jing. Nagpahinga? Kahit na anong pahinga ang gawin ay hindi pa rin siya uubra sa akin. Kahit kanina pa siya nakikipaglaban ay halos hindi nga nababawasan ang kanyang kapangyarihan. Kahit nang ginamit na ni Kite ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa pagiging kamera na hindi pa rin ito umubra. Kahit na si Gon ay ilang beses niya nang ginamit ang kanyang tunay na lakas, hindi pa rin ito sapat para talunin niya etong si Dawn Freaks. Napakahirap talagang talunin ang matandang ito. Nang bigla na nga lang, pumorma na naman etong si Dawn Freaks. At isang pag-atake na naman ang kanyang gagawin. At bigla na nga lang, isang kanyang ginawa para nga dito kay Jing. Sa isang pitik lang ay sabog nga agad etong tinutungtungan ni Jing. Ano kaya ang nangyari sa kanila? Masasabi kong nakapagpahinga siya na mabuti dahil sa bilis niya ngayon. Mabuti kung ganon, magiging masaya ito. At mabilis palang nakaiwas etong si Jing sa ginawa ni Dawn Freaks para ilayo nga itong si Gon at Kite. Para na rin hindi sila mapahamak sa mangyayaring labanan ng dalawa. Dahil tiyak na magiging wasakan nga ang magiging labanan nito. Maraming salamat sa inyo at sa iba pang mga kasama. Dahil sa inyo, nakapagpahinga ako ng maayos. Ngayon, babayin nyo na sa akin ang lahat. Ako na ang bahala dito. Yan nga ang sabi ni Jing na handang-handa na talaga sa mangyayaring labanan nila ni Dawn Freaks. Ngunit ang tanong, kakayanin niya na kaya sa pagkakataong ito etong si Dawn Freaks? Makikita nga natin na dito na ang dalawa ay magkaharap na. Sa pagkakataong nga ito ay nagpapakiramdaman na nga agad dito sila sa kanilang mga lakas. Naghanda na nga agad itong si Jing sa kanyang pagsugod. Si Dawn Freaks naman ay naglabas ng aura na tila ito ay handa na. Eto na, sumugod na nga etong si Jing kay Dawn Freaks. Isang suntok nga na may inipong aura. Sinabayan naman agad ito ni Dawn Freaks. Nagulat nga si Jing sa nangyari dahil nga nasabayan nga agad ito ni Dawn Freaks ng ganun-ganun lang. Ganun lang kadali niya sabayan ang aking pag-atake. Enjoy watching. Sinasabi ko na sa inyo, ang mga ganitong atake ay hindi uubra sa akin. Kaya wala talaga kayong kapag-apagasang manalo subscribe sa labanan. Kahit na ganun pa man ay napakatindi rin talaga nito ni Jing. Nagagawa niyang makipagsabayan dito kay Dawn Freaks. Ayan na nga, sabog na naman. Jing versus Dawn. At 1-on-1 na nga lang ang nangyayari dito. Malakas talagang matandang ito. Ang hirap niyang talunin. Si Dawn Freaks naman ang biglang umatake gamit ang mga bato. Nakaiwas naman agad dito si Jing. Delikado.
Hanggang ngayon ay marami talaga siyang abilidad na kayang gawin pa na hindi ko malalaman. Mas mabilis kang kumilos kaysa inaasahan ko. Ngayon, ito naman ang iwasan mo. Tingnan natin kung hanggang saan ang itatagal mo sa laban nating dalawa. Kitang-kita naman agad ni Jing itong pag-atake ni Don Prix gamit ang mga bato. Napalibutan si Jing ng mga bato gawa ng pag-atake ni Don Prix. Ngunit natamaan nga ba etong si Jing? Nawala bigla ang kanyang presensya. Kung ganon, mahusay nga talaga ang isang ito. Naiiba siya. Natitiyak ko na bigla na lang siyang aatake. Yan nga ang pagkabilib ni Don Prix dito kay Jing. Ngunit ano ito? Kaya ba ni Jing gumamit ng katulad na abilidad ni Nob? Kung ganon ay nakaiwas pala si Jing sa pag-atake ni Don at lumipat nga siya sa likuran nito. At tila nga naghanda pa ito ng isang matinding atake para nga dito sa kalaban niya. Agad naman napansin nito ni Don, kaya alam niya na nandyan si Jing sa likuran niya. Ngayon, ako naman ang aatake sa'yo. Kaya maghanda ka na, tanda. Mukha ngang matindi-tinding atake ang gagawin ni Jing dito kay Don. Habang hinahanda ito ni Jing, ay nakatingin lang ito si Don Prix. Ilang beses ko bang uulitin na ang mga ganyang atake ay hindi na uubra sa akin. Baliwala na sa akin ang mga ganyan. Wala na bang bago? Diyan ka nagkakamali. Tanda? Ano? Sa harapan ko talaga siya. May balak umatake. Napakabilis niya sa pagkakataong iyon. Magaling. Magaling ang isang ito. Napapahanga mo ako, bata. At dito na nga, ibinigay na nga ni Jing ang kanyang atake. Sabog na nga na naman. Dahil sa kanilang malalakas na atake. Napuruhan na nga ba ni Jing etong si Don sa pag-atake na yon? Ano? Hindi maaari. Papaano? Nasanga niya lang ng ganun ang aking gagawin. Gulat na gulat nga si Jing sa nangyari dahil sinalagnalang nito ng walang kahirap-hirap ni Don Prix. Patunay lang na napakaraming malalakas na talaga ang nakakaharap nito ni Don Prix. Mas maganda kung ilalabas mo na ang lahat ng makakaya mo sa labanan nating ito. Yan nga ang sinabi ni Don dito kay Jing. Kaya nga bang talunin ni Jing etong si Don Prix? O baka naman hanggang dito na lang talaga ang grupo ni Jing? Huwag kang mag-alala, tanda. Nagpapainit pa lang ako sa laban nating ito. At biglang, isang atake pa ang ginawa nito ni Jing. At ipinwersa niya pang isinuntok etong atake niya dito kay Don. At sapul naman etong si Don Prix sa sikmura. Makikita nga natin na talagang napuruhan at nasaktan etong si Don sa ginawang atake ni Jing. Dahil nga sa napakalakas na suntok ni Jing ay napakalayo talaga ng itinalsik nito ni Don Prix. Dahil sa lakas ito ay hindi niya kayang pigilan ang kanyang pagkatalsik at tumama siya sa napakalaking bato. Sa pagkakataong yun ay napakahusay nga ng iginawa ni Jing na pag-atake. At teka, hindi pa pala ito tapos. May kasunod pa palang gagawin na atake. Etong si Jing na naman. Anong klaseng atake ang gagawin niya? Isang bagong abilidad na naman ang ipinakita ni Jing na sunod-sunod na umatake dito kay Don Prix. Walang tigil nga ang pagbagsak ng ataking ito at sabay sabog na naman. Wasak na wasak ang paligid kung saan nga nakabaon etong si Don Prix. Hindi na talaga pinagbibigyan ni Jing etong si Don. At may kasunod pa. Hindi lang yan, tanda. Meron pang kasunod. Ang lahat ng ito ay para sa'yo. Tanggapin mo. Ngunit ano nga na naman ba itong ipapakita sa atin ni Jing? Anong klaseng abilidad na naman ba ito? At may lumabas nga na 5 malalaking bola dito sa ere. Nakatitig at pinagmamasdan nga lang ni Jing ang mangyayari sa kanyang ginawang pag-atake. Tikman mo ang aking pamaskong pag-atake para sa'yo, tanda. At dahan-dahan na ngang bumababa ang malalaking bola na ito kung saan nga nakabaon etong si Don Prix. Ang mga bolang itim na ito ay pulidong gawa sa nen na kayang sumabog na sobrang lakas at ayan na nga! Napakalawak nga ng nilikhang pagsabog ng atake ni Jing at sa ibang bahagi ng lugar ng Dark Continent ay ramdam ito. Napakalakas ng inilikhang pag-atake ni Jing na yon at hindi niya talaga balak pagbigyan etong si Don.
Dahil sa malakas na pagsabog ng atake ni Jing, ay lumikha nga ito ng malalaking bitak at malalalim na hukay sa kadahilanang halos mawasak na ang lugar kung saan sila naroroon. Balik nga tayo dito kay Jing na wala man lang reaksyon sa nangyayari. Tila parang alam niya na hindi pa nga tapos itong laban. At dahil nga sa napakalakas na pagsabog, ay natabunan nga ng abo at alikabok itong sila Zeno, Silva, Sig, Killua at Hisoka. Ngunit ano na nga ba ang nangyari dito kay Don Prix? Pero dahil nga sa alam natin na napakalakas nito, ay hindi nga ito natuluyan pang natalo. Mukhang ngang mas malakas itong magbabalik sa laban nila ni Jing. Sa ngayon ay yun lamang mga boss. Salamat sa panonood. At sana ay mahintay nyo pa ang susunod.